Kabayan, isa sa pinaka nakakalungkot na pangyayari sa pag-alaga ng bibi siguro, yung mamatayan ka, mawalan ka, at pangatlo mga kabayan, pinakamahirap para sa akin ay magkasakit. Kasi ang hirap alagaan, kasi medyo mga siso ko ngayon, meron akong siso nakaraan na halos dapat 2 buwan na, malalaki na sila. Kaso nagkasakit mga kabayan, at dahil doon, nauwi sa yung itsura nila mga kabayan ngayon, nakakalungkot na. Kapakapanghinayang kasi ayun yung mga babae na iniwan ko mga kabayan para gawing breeder, kaso nga lang nauwi po sa ganon. Tapos nauwi sa ganon. Papakita sa inyo mga kabayan kung nandun sa kabila sa bahay ng tito, puntahan natin. Kasi kumbaga hiniwalay ko na para iwas mga kabayan hawa-hawa. Tapos pag-usapan natin mga kabayan kung ano napansin ko. Ito yung kalimitan na naging sakit ng bibi mga kabayan na ay ka daw. Mga kabayan na yung bigla nang hina, tapos di kumakain, tapos lagi nagtutubig lang. Tapos meron nang namatay mga kabayan isa. Kaya naman, ayun, nakakulong sila doon sa kabila mga kabayan sa bahay na tito, punta natin. Ito sa inyo kung saan nakalagay. Alay, alay. Tara. You can set Mr. Mga kabayan, nakakulong sila dito eh. Itong kulungan na ito mga kabayan dati nandun sa may amin. Ayun sila, malalakas na sila mga kabayan. Kasi nakakatuwa lang din. Malalakas na sila mga kabayan, kumakain na sa mga to. Pero meron pa doon na talagang hindi kumakain. Itong mga to, mayroon dito 3 na malakas na at kumakain na. Ang napansin ko mga kabayan sa mga to, ang sintomas nito lumalabas 1 linggo. Kunwari meron ka pong mga alagang bibi na ganyan. At ang tinatamaan mga kabayan mga ganitong edad, 2-month-old. Kumbaga, may kukonsidera pa natin ng mga ducklings o mga sisiw pa lang mga ka-behind. Kasi meron ako mga breeder ditong inahin. Hindi man sila tinamaan ng ganito. Kahit yung kapitbahay namin, akala ko ako lang yung may ganitong sitwasyon na yung mga alaga kong ganito nga nagkasakit bilang hindi kumakain. Tapos gusto inom ng tubig. Pero hindi pala ako nag-iisa mga ka-behind. Nung kahapon dito doon lang medyo. Pag pumunta ka doon sa side na yon doon. Pag ganon. Meron din mga kabayan na nakwento sa akin yun si Ate Ayat. Na may ganun nga siya yung mga sisiw na ganito rin kalaki at medyo maliliit. Parang ganun din naging sitwasyon, biglang namamatay. Ako masaya ako mga kabayan kasi hindi sila namatay. Yung namatay ay yung sa ate ko na kapatid nila na binili sa akin. Na ayun yung namatay mga kabayan. Ito, ginamot ko na karana Ambroxetil, antibiotic yun, antibacterial. Para na rin sa sipon o kung may bacterium ng mga ka-behind. Tapos, ang ginawa ko mga ka-behind dahil nakalimutan ko bumili ng Ambroxetil, ang ginawa ko, ginamitan ko na siya ng Luyan Dilaw. Kasi, ayun mga ka-behind, din yan, maganda rin yung gamitin. Pero hindi nga lang siya, kumbaga wala siyang dose na exact dose, ang tawag din, exact na lakas ng gamot. Pero antibiotic din yung mga ka-behind, may ilang klase siya ng strain ng mga bakterya na kaya niyang lalabanan o kaya niyang puksain mga ka-behind. Napansin ko lang mga kabayan, yung ganitong sakit mga kabayan, nakakawa sa pamamagitan siguro ng contact, sa pamamagitan mga kabayan ng kiskis ng balat, ayun, sama-sama, ganun, na ipapasa sa laway, sa tubig mga kabayan. Hindi ko masasabi na itong sakit na to ay airborne. Kumbaga, pwede siya sa hangin mga kabayan. Kumbaga, mahawa yung mga alaga mo dahil yung bakterya or yung sakit na to mga kabayan ay kaya niyang natatangay siya ng hangin, tapos pwede siyang makuha ng ibang mga alaga mo. Parang hindi ganun yung nakikita ko. Kasi sa mga alaga ko mga ka-behind ay yung mga nakataas at hindi nakahalo dito at hindi nakababa sa lupa na nakagala sa lugar kung saan nakakata itong mga to noon doon sa bahay namin, ay wala namang sakit mga ka-behind. Kumbaga ligtas pa rin sila ngayon at okay pa. Nakakapanghinay lang sa banda sa parte ko mga ka-behind. Tsaka yung dalawa kasi dito sa kaibigan ko, binili niya. Ngayon inalagaan ko kasi nga nakaraan mga kabayan. Hindi ko nakwento sa inyo na may mga bibit dito na kaming alaga na inatake po ng daga. Kaya napilitan kaming ilipat dito. Ngayon naman nung nalipat dito nagkasakit naman. Parang ang lungkot naman ng bago magtapos yung 2020 mga ka-behind. Ay ganun yung nangyari sa mga alagan to. Nakakalungkot lang kasi itong mga kung ba hindi naman sila breeder, sila ay pili para gawing, hindi naman pili. Ang gulo lang no. Mga kabayan kasi pinilian dahil sa kulay. Malaga sa akin mga kabayan kasi yung kombinasyon ng kulay ay dapat medyo iba-iba din. Napapansin nyo yung mga kumakain na to, sila yung mga malalakas na. Kumbaga kumakain na yung mga yan.
Talagang kakain na talaga akong kakain. Pero kung mapapansin yung mga paa nila, ang papayat to. Parang kulubot. Ayan yung sintomas ng kanilang sakit siguro pa rin. Ang nangyayari dito parang syempre 14 na araw o hanggat 1 buwan sila dito mga kabiyahin ay gagamutin ko para tuluyan ng gumaling. Tapos siguro hindi ko na gagawing breeder to mga kabiyahin, hindi ko alam eh. Kasi ako nandun lagi ako sa palaisipan na kapag nagkakasakit yung mga ganito parang ayaw ko nang gawing breeder. Parang para sa akin di sila kalidad na masasabi. Di ko alam mga kabiyahin. Ayaw ko. Ngayon, sarado pa po yung isip ko para panatilin silang breeder mga kabiyahin. Sabi ko, kung sakasali mang dumating ako sa desisyon na i-dispose ko mga to, ibebenta ko dun sa mga buyer na pangkatay lang mga kabiyahin. Kumbaga, kasi kung bibenta ko rin as breeder, anong klaseng nagbebenta pa ako, diba? Kasi galing nga sila sa sakit. Pero sa panahon na yung mga kabiyahin, kasi magaling naman sila. Isang bagay pa mga kabiyahin na tatandaan natin, yung ganito, hindi masyadong tinatamaan ngayon, may mga edad. May mga inahin ako dito, meron ako dito 4 na buwan. Ito, yung mga kabiyahin dalawang yun, 4 na buwan na edad yan. Ang dalawang yan. Hindi yan nahahawa mga kabayan, pati yun. Ayun, yun sa likod nila. Hindi sila dinadapuan. Kumbaga, ito mga kabayan ay pang ducklings lamang o pang sisiw. Tapos, nahawa talaga sa pamamagitan ng 3. Siguro yung, ayun, pagdidikit-dikit nila sa laway tsaka sa tubig mga kabiyahin. Kaya ginawa ko, hiniwalay ko na to kasi nang nakikita nyo. Yung kulungan na to mga kabiyahin, dati nakalagay ito doon sa bahay namin. Pero ngayon nandito na sila, nilipat ko na para paglagyan nila. Hindi naman talaga para paglagyan kasi bago sila magkasakit na sa doon sa bakal na pinagawa ko, doon sila nakalagay. Pero dahil nagkasakit sila, dito na muna sila ngayon at ayan, patuloy pa rin yung gamutan kahit na itong mga to ay kumakain na. Medyo nahinto din yung paglaki nila mga kabayan kasi nga dahil sa sakit, kahit tayo mga tao man, pag nagkakasakit tayo, di ba, pumapayat tayo, nanghina tayo. Ganon din naman sila mga kabayan. Hindi pa rin tapos yung gamutan ko para sa kanila. Hanggang ngayon patuloy pa rin akong naggagamot ng mga ito. At luyan dila yung gamit ko mga kabiyahin. Hindi ko ako nakabili ng Ambroxetil. Dapat nga bibili ako. Nakalimutan ko na naman. Kanina ilang araw na nakalipas. Kasi ang plano ko mga kabiyahin ay kumbaga pag salit-salitin ko sila. Pagkatapos 1 araw sa Ambroxetil, 1 araw sa luyan dilaw. Kung hindi kayo familiar sa luyan dilaw mga kabiyahin, ayan yung tinatawag natin na kalawag. Kalawag ba? Sa amin tawag dyan luyan dilaw. Tapos English ni mga kabiyahin ay turmeric. Sobrang nanghinayang ako nung nakita ko mga kabayan na nagkasakit tong mga to. Kasi ang kulay nilang gaganda. Ayun yung puti na may brown, na may gray. Alam mo yung kung nagko-combination yung kulay nila. Kasi nga, na yan eh. Kumbaga, nag-crossbreed na. Nag-crossbreed na yung gray, yung brown, tsaka yung puti na inahin mga kabiyahin. Kaya yung kinalabasan niya ay ganyan. Tapos meron din akong inahin na gray. Ang kinalabasan niya mga kabiyahin ng anak niya ay ganyan. Yung may gray na may brown. Ayun o, nakita niyo ba balahibo nito mga kabiyahin na isa na to? Yan. Natin malikod na siya. Galing, di ba? Ayun mga kabiyahin. May gray. Puti siya, tapos meron siyang gray, tapos meron siyang brown mga kabiyahin. Resulta yan ng crossbreeding na sinasabi mga kabiyahin. At hanggang ngayon nandito sila. Okay naman sila, kasya pa naman. Hindi pa naman ganun ka masikip yung lugar para sa kanila. Ang bilang nito mga kabiyahin ay ilang kayo? 2, 4, 7 piraso yung mga kabiyahin, di ba? Isipin nyo 7 piraso. Nakakalungkot. Ang sakit sa puso damdamin. Inalaga mo ng maayos, tapos bigla na lang magkakasakit at nahawa-hawa mga kabiyahin. Minsan may mga desisyon tayo na hindi natin alam na ganito yung kakauwian. Pinakamahirap pala mga kabiyahin sa lahat yung sa pag-alaga. Yung parting may mga sakit yung alaga mo. Kasi yung mga to, tulad niyan pinagkakaid ko silang luyan dilaw, tubig, pakain, ba yan. Minsan pipilitin ko pang kumain. Gagawin ko ng paraan para kumain. Ito yung sobrang malaking hamon mga kabayan. Challenge talaga is real. Pagdating sa pagkakataon mga kabayan na yung mga alaga natin ng ganito Muscovy ducklings ay magkasakit. Sabi ko okay naman, parang ano ba? Sakto mga kabayan ng karaan yung mga sisunga ay pinagbebenta ko na, di ba? Wala akong naiwan na mga inahin na pwedeng gawing inahin. Tapos yung mga kabayan nga ay parang nagdadalawang isip ako, sarado ang isip ko na hindi ko kayang gawing inahin tong mga to kasi nga galing sa sakit. Hindi ko alam. Nandun yung takot na paano na lang pag nagbenta ako, paano na lang pag nakapagpasisiw ako tapos nagkasakit din. Kumbaga hindi pa pala magaling. Kumbaga ang sakit mga kabayan ay nasa katawan pero ang tawag sa kanila ay immune. Kumbaga sanay na ba yung katawan nila? O bahagi na ng katawan nila yung sakit mga kabayan. May mga ganong kaso. May mga ganong kaso kasi na yung sakit ay nagiging bahagi na ng katawan ng
isang tao, ng isang alaga, ng isang hayop mga ka-behind. Sa ngayon, di ko muna pinalitan yung tubig nila. Luyan dilaw pa rin ang kanilang iniinom. Kasi kailangan na magpatuloy sa ganyang gamutan mga ka-behind. Ang hirap lang, hindi ko alam kung paano, pero alam ko lang mga kabayan galing to sa sakit, sa isang sakit na alam ko yung pinanggalingan. Alam ko yung pinanggalingan nito mga kabayan ng sakit na to. At syempre, pagbago kasi mga kabayan, ay yun sinasabi na pagbago yung isang alagain sa isang lugar, bago siya sa mga bakterya, kung ano man yung meron doon na hindi na masasabi natin hindi maganda sa mga alaga natin. Sila po talaga yung unang dadapuan. Napansin ko na yun sa mga alaga kong binibili. Pero yung mga dating stock na natin, medyo madalang na dumating sa punto na dadapuan sila ng mga sakit na meron doon sa lugar na yon. Kumbaga yung mga bagong stock talaga, bagong salta, ayun talaga yung tatamaan ng sakit mga ka-behind. Mga ka-behind, sa ngayon, dito muna talaga sila. Magbaka sakali tayo mga ka-behind na mapagaling to. Tapos pag gumaling to mga ka-behind, ang gagawin natin ay ibebenta natin na pangkatay. Kasi minsan may naghanap dito sa amin, nagtatanong ng may bebenta ba ako pangkatay mga ka-behind. Sakto naman, sa edad nila na 5 buwan o 6 na buwan, malalaki na yan. Nakakalungkot lang, di ba? Kasi yung akala mo meron na, pero wala pa pala mga ka-behind. Akala mo meron ka na magiging breeder na susunod sa 2021, pero wala pa pala. Tapos meron akong iniingatan doon mga kabayan na nakalagay sa bakal ko, papakita ko sa inyo mga kabayan yun nandun sa bahay, naka-stay, naka-ano yun. Tsaka sobrang hirap kasi ito yung ingat na ingat ako mga kabayan, kahit yung pag nahawakan ko sila, di ko pwedeng hawakan yung mga ista ko sa bahay kasi baka mamaya magkasakit din, ganun ba. Baka magkasakit din mga kabayan, kaya hindi ko yan. Ano nangyayari sa inyo? Naghalo-halo na kayo dyan, ha? Oh. Makukulit yung mga kabayan, mga lumilipat-lipat sila. Aba, nga naman. Saya nga naman. Alam na mga kabayan, yung problema ko dito ay masyadong maikli yung harang doon sa gitna. Ayun. Yung ginamit kong pagitan mga kabayan, masyadong maikli. Ngayon, ay na sila mga kabayan. Ito yung mga breeder na iniingatan ko pa. Tsaka yung mga pasisiw na yan. Tsaka yung tinira akong 2 piraso dito. Mga babae yan mga kabayan. Oh, yan. Mamaya ako na ililipat mga kabayan. Kasi ako talaga, hiniwasan ko. Pag hawak ako doon, pag pupunta ako doon, hinugasan ko yung kamay ko. Sobrang ingat mga kabayan, sobrang pag-iingat na mapapagod ka sa sobrang pag-iingat. Pero bahagi yan mga kabayan para sa matagumpay na pag-aalaga. Itong mga to, inobserbahan ko pa rin kung kamusta, kung okay ba, kung wala bang sakit, ganun. Hanggang inobserbasyon pa rin. May dalawang, ito yung inahinan natin mga kabayan na nagpisa nakaraan. Ayan o. Kinukuha yung mga anak niya kasi nagsipaglipatan nga. Andito yung iba o. Diba? Saya lang. Saya lang. Ayun lang mga kabayan, kunento ko sa inyo yung kwento. First, unang beses ko mga kabayan magkaroon ng ganitong kaso ng bibi na nagkasakit ng ganito. Diba? Talagang, alam mo yun. Ang tagal ko na nag-alaga mga kabayan. Ngayon lang ako naka-enkwentro ng ganito klaseng sakit. Nadamay-damay agad. Tapos ganun nga. Tapos ito mga kabayan sa baba. Oh. Ayan din. Ginagamot ko rin yan. Plano ko dyan mga kabayan, ihalo na lang doon sa malalaki. Tapos, ayan. Para wala na masyado ng kaano. Ang problema lang mga kabayan kasi dito, di ba, pag sa laway, bawal lang talaga magkalawayan. Magkadikit ang ganun. Magkadikit sila. Kaya okay lang yung ganyan, may pagitan naman eh. Safety naman sa mga sisiw natin mga kabayan. Tulad nitong isa, hindi naman siya nahawa. Matagal na siya dyan.